Hindi mo aakalain ito ang the most incredible engineering feats sa buong mundo. Ang Witan Hydropower Station sa China ay tunay na isang kamanghamanghang likha ng inhinyeriya. Matatagpuan ito sa Wujiang River at ang ship lock nito ay may taas na 232.5 metro katumbas ng isang 80 palapag na gusali. Talagang kamangha-mangha. Ang 23,600 na metrong guideway nito ay nagtakda ng 6 na world records. Ito ang kauna-unahang navigable structure sa mundo na gumagamit ng 3 tanang ship lift system. Bukod dito, ang proyektong ito ay may pinakamataas na navigable water at pinakamalaking water level variation sa buong mundo. At ipinagmamalaki nito ang pinakamalaking navigable aqueduct. Ito rin ang unang pagkakataon na gumamit ang China ng tunnel sa loob ng bundok para sa nabigasyon. Ang talino at teknolohiya ay nagniningning sa bawat aspeto ng proyektong ito. Minsan pa, ang makabagong teknolohiya ng China ay namangha sa buong mundo. Anong uri ng milagrosong proyekto ang inaasahan mong makita sa hinaharap? I-like ang puso at i-follow para sa iba pang kung magiging tapat tayo, may isang bagay sa cruise ship na ayaw mo sanang kailanman gamitin. Hindi ito ang gourmet food, hindi rin ang pool, kundi ang emergency evacuation system na ginawa para sa sitwasyong buhay o kamatayan. Hindi tulad ng tradisyonal na lifeboats, mas mabilis, mas matalino at mas episyente ang sistemang ito. Kailangan mo lang buksan ang hatch, itulak ang device papunta sa tubig at kusang magbubukas ito sa loob ng wala pang 1 minuto. Ahon ang isang malaking life capsule sa ibabaw ng tubig na nakakabit sa isang makukulay na asul na inflatable tube. Pero hindi ito basta tube, ito ang life cord o tali ng kaligtasan. Ang mga pasahero ay dumudulas pababa sa entrance, parang slide sa playground, at mabilis na nakararating sa capsule nang walang gulo o takot. Sa loob, maluwag ito at kayang maglaman ng 2 dosenang tao ng komportable. At hindi lang isang capsule ang ginagamit, 4 ang magkakadugtong, para mas matatag at mas madaling makita ng rescuers sa magulong dagat. Hindi lang ito tungkol sa kaligtasan. Ito ay isang pinaghalong makabagong teknolohiya at disenyo na nakatuon sa tao. Kaya kung ikaw ang tatanungin, may lakas loob ka bang subukan ang nakakakabahang asul na escape system na ito? Alam mo ba kung ano talaga ang mga puting bilog na lumulutang sa gitna ng karagatan? Mukha lang silang simpleng buoy, pero sa totoo lang, mga makina pala sila na lumilikha ng kuryente. Ang nakikita natin sa ibabaw ay maliit na bahagi lang. Ang pangunahing katawan nito ay nasa ilalim ng dagat. Parang yelong lumulutang na ang mas malaking bahagi ay nakalubog. Umaabot ito ng mahigit 200 talampakan ang lalim. Halos kasing taas ng 20 palapag na gusali na binaligtad sa ilalim ng dagat. Kapag hinila na ang unit papunta sa target na lokasyon, hindi na kailangan ng crane o maraming manggagawa. Bubuksan lang ang isang balbula sa itaas at dahil sa pagkakaiba ng pressure ng hangin at tubig dagat, kusa itong tutuwid at tatayo ng mag-isa sa loob lang ng halos 30 minuto. Para bang ang mismong karagatan ang nagbubuhat at naglalagay nito sa tamang posisyon. Kapag nagsimula na itong umandar, ang mga alon ang nagpapataas at nagpapababa sa bahaging nasa ibabaw. Pero ang napakalaking guwang na haligi sa ilalim na tumitimbang ng daan-daang tonelada ay hindi agad nakakasabay dahil sa bigat at inersya nito. Dahil sa hindi pagtugma ng galaw, nabubuo ang matinding pressure sa loob ng sistema. Hinihigop ang tubig dagat mula sa ilalim at pinipilit dumaan sa masisikip na mga tubo, kaya lalo itong bumibilis. Sa loob ng mismong sphere, ang naiipit na tubig ay bumubuga na parang high-pressure jet, direktang tumatama sa turbine at ginagawang kuryente ang galaw ng dagat. Sa labas, isa lang itong kalma at puting bolang marahang inaanod ng alon. Pero sa loob, walang tigil ang banggaan ng malalakas na agos, tahimik ngunit epektibong kinukuha ang enerhiya ng karagatan. Kaya ang tinitingnan mo ay hindi simpleng buoy. Isa itong napakalaking generator na pinapatayo at pinapagana ng dagat mismo. Ginagamit ang bigat ng karagatan para panatilihing may ilaw ang mundo.
Ito lang ang lugar sa mundo kung saan humihinto ang oras. Isang napakagandang hiyas na kakaunti lang ang nakakaalam. Maligayang pagdating sa Somaroy, ang lupain kung saan tila huminto ang oras. Dito, hindi nakakagulat na maglaro ng football ng 2:00 ng madaling araw, mag-hike ng 3:00 at lumangoy ng 4:00 dahil dito tuluyang inalis ang konsepto ng oras. Walang oras o minuto, kundi isang walang katapusang araw at gabi. Ang Somaroy ay matatagpuan sa kanlurang baybayin ng Norway sa loob ng Arctic Circle. Sa loob ng 2 buwan, nakakaranas ang isla ng Polar Night. Kasunod ay kalahating taon ng Polar Day. Sa lugar na ito, walang halaga ang oras. Noong 2019, nilagdaan ng mga residente ng isla ang isang natatanging kasunduan. Sama-sama nilang piniling alisin ang tradisyonal na 24 na oras na araw. Dito, wala kang matatagpuan kundi malilinaw na kalangitan, malinis na tubig, makukulay na bahay, nakakaakit na aurora, at mga 300 kataong malaya sa alalahanin ng oras. Kung pagod ka na sa pang-araw-araw na gawain, pumunta ka sa Somaroy. Pagalingin ang iyong kaluluwa sa isang isla kung saan walang kapangyarihan ng oras. Amazing, di ba? Grabe, kakaiba talaga ito. Ipinakikilala ang Mercedes Vision AVTR, ang tanging isa sa kanyang uri sa buong mundo. Inspirasyon mula sa pelikulang Avatar at isang teknolohikal na himala. Ang AVTR ay nangangahulugang Avatar at Advanced Vehicle Transformation. Kapag sinicharge, nag-iilaw ito at nagbabago ng hitsura parang eksena sa isang sci-fi na pelikula. Nakakamangha dahil ang signal lights ay nai-activate lang sa isang pindot ng button. Ang disenyo ng mga gulong ay natatangi, inspirasyon ng Avatar's Tree of Souls. Ang mga spherical na gulong ay kayang umikot ng independyente, kaya posible ang pagmamaneho ng pahilis at patagilid. Anong klaseng sorcery ito? Sa likuran, may 33 biological na kaliskis na nagbabago ng kulay at direksyon tuwing nagpreno o bumibilis. Parang isang buhay na nilalang. Ang ilaw sa ilalim ay nagbabago rin kasabay ng bilis ng takbo. Habang bumibilis, mas astig tingnan. Wow! This is amazing. Anong masasabi mo dito, Lods? Alam mo ba kung bakit kailangang ganito kalaki ang chemical tower na ito? Ito ang pinakamalaking propylene-propane separation tower sa buong mundo. Mga 50 kwento ang taas, mahigit 10 metro ang lapad, at tumitimbang ng higit sa 2,500 tonelada, talagang hindi mo pwedeng hindi mapansin. Mukha man itong nakakatakot, isa lang ang layunin nitong gawin. Ihiwalay ang propane sa propane. Bakit nga ba kailangan nitong maging ganito kataas? Kasi bawat step ng separation, kahit na sa bawat layer maliit lang ang epekto, unti-unti lang nitong naihihiwalay ang mixture. Kaya inuulit ng mga engineers ang proseso ng daan-daan na beses sa pamamagitan ng pag-stack pataas. Dito na pumapasok ang intuition mo. Mas malaki, hindi nangangahulugang mas delikado. Ang system na ito ay tumatakbo walang tigil at may napakalaking daloy. Kung gagawing mas maikli ang tower, parang rush hour sa traffic ang mangyayari. Lala ang pressure, bababa ang efficiency. Sa pamamagitan ng pagtataas ng tower, napapakalat ang proseso at nananatiling maayos at kalmado ang system. At then, may isang bahagi pa na hindi inaasahan. Ang pagdala ng tower sa lugar. Ang site preparation ay tumatagal ng 40 araw. Kailangan ilipat ang power lines at communication lines. At ang mismong paggalaw ng tower ay tumatagal ng 34 oras. Hindi kasi mabibilis, kundi dahil kahit konting pagkakamali, delikado. Kaya yan bro, iyan ang dahilan kung bakit ganito kalaki ang chemical tower na ito. Kung gusto mo, pwede rin kitang gawing mas madaling maintindihan sa isang simpleng analogy o kwento para mas cool basahin. Gusto mo gawin ko? Ipinapakita namin ang isang seleksyon ng pinakamalalaking makina sa buong mundo. Ilan sa mga ito ay baka hindi mo pa alam na umiiral. Una, isang Amerikanong logging truck na idinisenyo para hawakan ang pinakamalalaking puno at kaya nitong palitan ang 20,000 na karaniwang chainsaw at tila kaya nitong putulin kahit ang mismong lupa. Sunod ang Russian Bel Ace, ang pinakamalaking dump truck sa planeta. Ang mga sukat nito ay kahanga-hanga,
21 metro ang haba at 9 metro ang taas. Ang 840 toneladang halimaw na ito ay kayang magdala ng mga kargang umaabot sa 450 tonelada. At sa wakas, pag-usapan natin ang pinakamalaking German machine na kailanman ay naitayo. Tumitimbang ng 15,000 tonelada at may taas na 96 metro, katumbas ito ng isang 30 palapag na skyscraper. Ang makina ay 225 metro ang haba at kaya nitong kunin ang 240,000 tonelada ng material kada araw na mas marami pa kaysa sa lahat ng mina sa planeta. Ito ang proseso ng paggawa ng vinyl record. Ang mga nakikita ninyong extruded material strips ay mula sa polyvinyl chloride, PVC pellets na pinainit at tinunaw. Iro-roll ito ng mga manggagawa hanggang maging bilog na disc. Pagkatapos, lalagyan ang ibabaw nito ng layer ng may kulay na PVC pellets. Noong unang panahon, puro itim lang ang vinyl records. Pero sa paglipas ng panahon at pag-unlad ng teknolohiya, nagkaroon na ito ng iba't ibang makukulay at vibrant na disenyo. Kapag fully coated na ng colored pellets, inilalagay ito sa press kasama ang mga label sa itaas at ibabang bahagi. Pag pinaandar ang makina, dito iniukit ang sound wave grooves sa ibabaw ng disc. Paglabas nito sa press, ang dating makapal na PVC block ay nagiging manipis na vinyl sheet na may audio grooves. Pagkatapos, tinatanggal ang sobrang gilid, dumadaan sa quality inspection, at handa na itong patugtugin para ma-enjoy ang musika. Sa tingin mo ba astig o nakakabaliw ang prosesong ito? I-share ang thoughts mo sa comments